We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Pambubudol sa sarong tindahan sa Lagunoy, Camarines Sur, nakuanan sa CCTV. Pagribay kan kwarta na pigbalik sa iya, iyo ang estratehiya kan sospek na padagos pangunya na pigahanap kan mga otoridad. Si Jessica Kalinog nakatutok. Mahapot, mapili, mabayad. Kung di ay magustuhan, paparibayan o kaya dain na sa nakukuanon. Anarog kaining senaryo. Nangyayari talaga daamis kisa inatindahan. Siring na sa nakanakuanan sa CCTV na ini kan motor shop sa San Rafael, Lagunoy, Camarines Sur. Alagad an bako subuot ordinaryo. An malinaw na nahagop kan kamera na pambubudol kan customer sa tindera. An 500 pesos na ibinayad kan lalaki, ibinalik kan tindera. Alagad makalihis ining ilaog sa tuong bulsa. Sabay luwas kan 20 pesos, hali naman sa wala niyang bulsa. Sabi niya po, bako, 20 na po ang tinao ko. Tapos duwa na po ako nagtataka. Yako 500 tong tinao ko. Pero nasa isip ko na po na tigulo ko na po ko ani. Na ano kaya po, kuntong nadara niya po ko sa hiling. Agar may pagkaano kaya po siya. Maisog talaga po. Pasado alas 2 nin hapon nangyari ang insidente. Kaibanan niya kan panahon na ito, ang sa indang chief mechanic na si Felix. Alagad magin siya, day subuot narisaan pambubudol. Hasta sa mahiling niya na sa nang daing na maginultol si Riza. Reviewon ko ya kung CCTV. Ito ma'am, review ko ang CCTV. Bilis kang kamot niya talaga ma'am. Pag tao kang inot na 500, binulsa niya ma'am sa tuong bulsa niya. Tapos nagkuha siya ng 20 pesos sa yung walang bulsa. Yung tig-present niya na, iyo daw po itong tinawakan sa mga tindera. Makalihis ini, tulos na nindang inapudan an may sadiri kan tindahan. Asin iyo namang nag-report sa Lagunoy Municipal Police Station kinabanggihan. Ang sabi kang biktima, Bicol ang dialect niya. So, may posibilidad na taga Bicol. Pero kung taga-Igdi sa Lagunoy, bako siyang taga-Igdi kasi madali siyang mabibisto. May posibilidad na nag-Igdi lang siya para mambiktima. Hagad man kan kapulisan sa mga mabibiktima nin pambubudol o dawa anupang krimen, ipaaram tulos inig sa indang hepatura, nganing makakondusir tulos nin hot pursuit operation, asin mabukod paman ang suspetsado. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Tulong mga menor de edad pig-rescue kan mga otoridad huli sa paggamit nin solvent sa irarumkan Panganiban Bridge sa syudad ni Naga. Mantang sarong lalaki na pasiring kuta na sa irarumkan parehong tulay, nakuanan nin patarumkan mga otoridad. Si Chris Novello nakatutok. Tulong minor de edad ang na-rescue kan mga otoridad huli sa pagkakaimbwelto kan mga ini sa paggamit din solvent. Sigun sa report, enot na naaktuhan ang nasambitan ng insidente kan bulan ng Setyembre na nangyari sa ilarom kan Panganiban Bridge na sakop kan barangay Dinaga, Naga City. Makalihis ma-rescue. Tulos man na pinag-turn over kan mga otoridad sa City Social Welfare and Development Office ang tulong minor de edad na napagarabang mga residente kan Abelia, Kamaligan na San Fernando, Camarines Sur. Garo mayo lang po sa inda, nakangirit pa po sinda kang mga oras na ito. Habang pig-interrogate mo po, hagadan mi po sa mga data kung si po sinda, kung mga taga-site sinda. Ikinakaalarma man kan mga otoridad ang insidente, ninhulit may nahiling pasubot ang pirang residente na may mga babae pang nagtatambay sa irarom kan nasambitan ng tulay. Kasubago sa ginibong inspeksyon kan mga otoridad, naabutan kan mga ini sa may tulay ang sarong 14 anyos na lalaki kung sa inakuanan pa ini nin sarong kitchen knife katulos ini tinara sa barangay. Napag-arama nakakaluwas pasanakan na sambitan ng minor de edad sa Boys Town Makalisubot ining manaksak. Demang kami nagkukulang na pag na-apprehend me, itong mga nagra-rugby, lalong-lalo na kung taga-Naga, talagang
ka-counseling si mga parents. May prior request naman kayo sa City Engineer's Office, so ipapalo up mi na lang para malaga na dumaning kudal nga rin na maging istambayan lalo na ka mga minor. Nangapodan man nini sa mga magurang na mangnuhunan sa indang mga aki, lalo na ang mga minor de edad na naiimbwelto sa mga siring na insidente. Kebaran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sarong residensya sa banwaan nin San Jose na tumtum nin kalayo. Duwang sako nin paroy na reserba kuta nakan may sadiri hasta sa utro taon, nakadamay man sa nasulo. Si Jessica Kalinog nakatutok. Minuto sa naan naglihis, ang 3 metros por 6 metros na harong sa Barangay Pugay, San Jose, Camarines Sur. Marikas na nagin abo. Haros 95% na daining tumtum kan mag-abot sa lugar, ang mga kabuhan kan San Jose Municipal Fire Station. Day managin madali ang pagresponde kan BFP. Ulit harayo sa tinampuan harong, asin sadit andalan kaya day malaog kan fire truck. Base ma'am duman sa wire na nahiling mi. Ito pong service drop, ito pong halibaga sa poste, service drop pala og luman sa harong. Igo po siya ning putol duman na garong winildingan. Pag-arog po kay itong hitsura kang wire, most probably po nag-short duman sa portion na ito. Labiman ang pagkamundo asin panghihinayang kan may sadiri na nagkataon na nasa trabaho kan magbungkaras ang kasulo, apuera sa mga gamit. Kabali man sa nasulo, ang duwang sako nin paroy na sa iyang natipon hali sa pakikitrabaho sa umahan, na reserba niya na kotang ipamulino hasta sa bulan nin Marso sa otro taon. Tigpagulang ko lang po sa diri ko ta. Ako sabi ko si Lord na lang po ang bahala na yung pagsubok po na ni Doy. Sana malampasan ko man po ni. Pangaturogan man ko ta ni Gerald na makapatugdok nin konkretong harong, alagad an sa iyang pigiistara na gibo sa nipa na sulo pa. Kaya balik subuot siya sa uno, matipon liwat, nganing may marayman na maistaran. Sa kuya mo po tabi ko na mahagad tabang po sa mabubuting loob po na mapakarima po ang harong, dawa po makapagharong mga garay po po. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Maabot sa 240,000 na unit in PUV sa nasyon, masabay subuot sa nationwide transport strike sa Lunes, Oktubre 16. Alagad mga tsuper sa Camarines Sur, day pasubuot syerto kun maiba sa untok pasada. Ang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate kadaklan pa sa mga jeepney drivers sa Camarines Sur, anday pa syertong maiba sa pinaplanong nationwide transport strike sa Lunes, October 16. Ang pirangan sa mga ini, may pang idea na may mangyayari pala na transport strike. Makalihis maganunsyo ang grupong manibela sa planong nationwide transport strike na nakatalang gibon sa Lunes, October 16. Day pasubot syerto kan pirang jeepney drivers sa Camarines Sur kung makikisumaro sila sa tigil pasada. Depende kasi magkaiba-iba naman ng pananaw, perspektiba dun sa usapin. Yung mga transport group, magkaiba-iba. Dahil may sigurado. Tadi pa man nasabi sa muyang ang chairman mi. Kung magkano ang chairman mi, maiba kami. Kung di diretso kami. Alaga daw may pamanipin na desisyon ang transport group sa probinsya. May bagandal na ang pira mga pasahero, urog na ang mga nagsasakay sa jeep, pasiring sa eskwelahan asin mga trabaho. Sana dahil manda, araw mga eskwela, mga nagtatrabaho. Hihirapan po kami, lalo na commuter. May hirapan po kami sa pagpunta sa trabaho kung magkakaroon ng strike. Pero sana hindi. Pero naintindihan ko naman po yung mga drivers, lalo na itong sunod-sunod na pagtaas ng gasolina. Pigakarkolo na sa 240,000 man subot, ang piglalao makikisumaro sa nationwide transport strike kung sa inakatala ang magkondisyon ng hiro protesta sa mga opisina kan LTFRB sa bilog na nasyon. Nag-ugat ang planong tigil pasada, makalisma-dismaya ang grupo na subot anomalya sa laog kan LTFRB. Alagad sa parte ka na sambitan ng opisina, bukas man subot sinda na magkipagtabangan sa gobyerno nganing masyertong dai masasayang ang tiwala kan publiko, urog na sa mga opisyal kan sektor kan transportasyon.
Kate, en kaso man subuot na magsabay sa ikakasang transport strike, mahigot na ipapangapodan kan mga jeepney drivers sa Camarines Sur ang sa indang pagkontra mangiraray sa pag-phase out sa mga traditional jeepney. Lalo pang Kate, susog sa LTFRB hanggang sa Disyembre na sana ang itinuong extension kan provisional authority nga isa na makapag-operate ang mga traditional na mga jeepney. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Irido ang tulo ka tao na lunad kan sarong pick-up makali sa aksidenteng mabagsakanin puunin Akasya pag-abot sa Maharlika Highway na sakop kan Barangay Kapakuan, Paracale, Camarines Norte. Tulos man na nagtarabang-tabang ang mga residente asin motorista, tanganing mailuwas sa lunadan ang driver asin duwang pasahero kaini. Nagsapo nin lugad sa lawas ang mga biktima na tulos man na idinalagan sa ospital. Sigun sa report, pigbabagtas kan pick-up ang tinampo gikan sa Jose Panganiban asin pasiring sa Barangay Batobalani kan mangyari ang aksidente. Ang mga namate ang pag-uran, posible subuot na rason kan paglumoy kan daga na resulta kan pagbagsak kan puunin kahoy. Dawa aksidente ang nangyari, naghagad man in dispensa ang 1st District Engineering Office kan DPWH, huli ta limitado sa naan kaya nindang gibuhon pag-abot sa pagputol nin mga kahoy sa gilid kan tinampo. Pwede sa nakaya sindang mag-apply nin permit sa DENR sa pagputol nin kahoy kung igwang ongoing construction sa sarong lugar. Pag matanda na ang trees natin, ay medyo sa ibabaw na yung ano niyan ang routings, ang yung mga roots. So ito nga, na-trigger pa nitong paulan-ulan, saturated yung lupa, talagang bumigay na yung kahoy. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Maabot sa 20 empleyado kan Naga City LGU, voluntaryong nagbutas sa pwesto, makalis magsumitir nin COC para sa maabot na barangay asin SK elections. Uyan report ni Chris Novello. Maabot sa 20 empleyado kang Naga City LGU ang nagbutas sa pwesto, makalis ini magsumitir ng Certificate of Candidacy para sa maabot na barangay and Sangguniang Kabataan election sa Oktubre. Kinababalian subot ini kan mga empleyadong may employment status na job order, contract of service, casual as in permanent employee. Aram naman po ninda, malinaw man po dahil halos gabos man po nagpaaram sa satuing alkalde na sinda mga kandidato sa barangay. So amay man pong nasabihan kang satuing alkalde na once po na nag-file sinda ning certificate of candidacy, dim resign po sinda. Day naman subutan mga ini nagsumitir ng resignation as in automatikong nagbutas sa kanya-kanyang trabaho. Katakod kay ini, day naman makakaresebi pa ng insentibo ang may empleyado nagsumitir ng kandidatura para sa paabot na pirilian ano man ang saintang employment status sa gobyerno. If they're going to continue receiving emoluments or wages from the government, ipapabalik din niya sa kanila. Ini para subuot malikaya na magamit kan mga kandidato ang kwarta asin resources kan gobyerno para sa indang aspirasyon sa maabot na pirilian. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Liwat na nagkaigwang enkwentro ang mga soldado asin pigtutubudang miyembro kan makawalang grupo sa Tinambak, Camarines Sur. Nangyari ini sa Barangay Agay-Ayan na Mobility Corridor o piga-agihan talaga kan mga nagdudulag o nagpapahingal o nasubuot mga miyembrong makawalang grupo. Sigun sa 9th Infantry Division kan Philippine Army, mantang napaparanina ang 2023 Barangay asin Sangguniang Kabataan elections, puspusan man ang combat clearing operations kan kasuldadusan sa Bicol Region. Asin sa mga panahon na ini, day man subuot maiibitaran na may mangyayaring enkwentro, urog na sa mga pigo ko konsiderar na red barangays pati na sa mga fuerang barangay.
Sa Bicol Region, igwanin 23 na red barangays, 17 sa mga ini anyaon sa probinsya nin Albay, asin anum naman sa Masbate. Maraming mga forces ang tinalaga natin para mag-conduct ng combat clearing operation. Lalo na doon sa mga liblib na barangay, para sa gano'n na sa darating po na barangay MSK election ay hindi sila maistorbo ng mga armadong grupo. Presyo kan regular milled asin well-milled rice sa merkado publiko kan Pili Camarines Sur lampas na sa 41 pesos asin 45 pesos an kada kilo. Paglangkaw sa presyo nanotaran subuot, puun kan halion na ang price ceiling sa bagas. Uyan report ni Chris Novello. Ngunya na hinali na ni Presidente Bongbong Marcos ang price ceiling sa bagas. Nasa 45 pesos per kilo na ngunyan ang presyo kan regular milled rice na dating 41 pesos ang kada kilo, mantang 47 pesos per kilo na ang well-milled rice na dating 45 pesos ang kada kilo na mababakal sa Pili Public Market. Ang sabi sa moya, may po silang production. Ang regular milled man po ngunyan, igwaman pero limitado kaso mahal po ang paroy. Kaya ang mga parabakal arog ni Lucio na miss you like crazy daw sa dating presyo kan bagas, alagad na pipilitan na sa magbakal. Ning halangkaw na presyo huli ta kinakaipuhan. Iyo ko ta, ang barato pa ko ta, hindi naman. Iyon na ang pinakabarato niya. Susog sa Department of Agriculture sa ibong kan pagpupuon na kan aranihan, nagtitinir na halangkaw ang farm gate price kan paroy urog na sa probinsya ning Camarines Sur. Mataas pa din kasi ngayon yung farm gate price ng palay sa fresh sa Camarines Sur 18 to 20 pesos and yung dry natin ay 19. Dayman subot nila laoman kan ahensya na malangkaw ang presyo kan regular milled as in well-milled rice kung kaya nagpapadagos ang ginigibong monitoring kaini sa mga rice retailer. Naglalaoman ng ahensya na mas pangmahuros ang presyo kaini ngunyan na bulan na si Nobyembre kasabay kan harvest season. Kaibanan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Rice retailers na dai pa natatawanin ayuda kan gobyerno, pigsyarto kan DSWD asin DTI na makakaresibi man giraray an mga ini. Pirang rice retailers na diskwalipikar huli sa problema sa mga pigahagad na rekisitos. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Dawa lifted na ang price ceiling sa bagas na inot ng ipigpautob ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Naglalaom pa man giraray ang ibang mga rice retailers sa islang probinsya kan Catanduanes na makakaresibe sindanin ayuda gikan sa gobyerno. Nasa 120 ang kabilugang numero kan mga micro-rice retailers sa probinsya na nakaresibe nintig 15,000 pesos na ayuda gikan sa DSWD. Alagad 10 pasubuot ang natatada na dai pa kainin natatawan hasta sa ngunyan. Pigserto man kan DSWD asin DTI na makakaresibe man giraray ang mga ini sa Oktubre 13. Sa ibong kainit, tuluman anday basta nakakakuakan ayuda, hulita na sa ibang lugar asin mayong otorisadong magkuakan na sambitan ng ayuda. Mantang nasa limaman ang pigdiskwalipikar, hulita da isubuot nagsunod sa executive order o non-compliant. Kung nag-ano po kasi kami nag-validate, ano po sila, they're not selling regular milled or well-milled rice. So, isa po yan sa requirements. Dapat magtitinda sila kasi yung ayuda parang anon. Pumunta po sila nung pag-payout kasi po hindi po na-process yung mga documents kasi po may major discrepancy yung name nila sa ID versus sa payroll. Mientras tanto sa Virac Public Market naman, igwa pagiraray nin mga nagtitinda nin 45 pesos kada kilo na well-milled rice, dawa lifted na ang EO. Alagad pigpapaubos na sa nasubuot inikan may sadiri, mantangan ibang rice retailers. Nagahalat subuot na may mag-abot na supply nin bagas gikan sa ibang probinsya. Alagad sa ngunyan, da ipasinda syerto kung piraan magiging presyo kaini pag-abot sa nasambitan ng isla. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Padagos na nakaka-eksperyensya nin pag-uuran sa probinsya nin Camarines Norte huli sa epekto kan trough kan low pressure area. Sa pigluwas na heavy rainfall warning kan Pag-asa Daet, nasa irarom kan yellow warning level ang bilog na probinsya. Huli kaini nagpautob nin class suspension ang lokal na gobyerno sa banwaan nin Mercedes huli sa raot kan panahon. Inalerto asin pigpapalikay man ngunyan kan mga otoridad ang mga residente na nasa high-risk areas huli sa posibleng pagbaha o landslide. Mga kapuso, nasa laog na kan Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na harusarong semana ng pigmo-monitor kan Pag-asa. Huri ining nanotaran sa 810 kilometers sirangan kan Eastern Visayas. Sigun sa Pag-asa, hababa ang tsansa kaining maging bagyo asin posibleng maging parte iyan kan bagyong Bolaven sa luwas kan Par. Posible pang magkusog ang bagyong Bolaven, alagad daiman kainit tatamaan ang nasyon asin mayo manin magiging epekto. Padagos man na nakakaapektar ang trough o extension kan LPA asin localized thunderstorm sa pirang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin pag-uran sa Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Albay asin Sorsogon. Makukusog na uran man ang mae-eksperyensya sa pirang lugar, kaya mga kapuso maging alerto sa huma kan baha o pagrasay kan daga. Posible man ang pag-uran sa pirang parte kan Visayas asin Mindanao. Basketball game sa sarong barangay sa Magaraw, Camarines Sur, napuli sa Rambol. Si Chris Novello nakatutok. Literal na naging mainit ang championship game kan basketball sa Barangay Bell sa Banuanin, Magaraw, Camarines Sur. Sa pagultanan kan Zone 2 asin Zone 6 kan kaparehong barangay sa katahawan kaya kan kawat mahihiling sa video na ini na natumbaan sarong player makalis maitulod kan saro pang nagkakawat. Alagad pagtindog ka ini. Biglang dinaguso ang lalaki asin nakibala naman ang ibang teammate ka ini na napuli sa piraminutong komosyon kung saan saro ang nairihistrong nairido. Naiman mali kaya na madismayakan barangay sa nangyaring komosyon. Ang sabi ko sa enda, mapuon kamuning karawat maray, matatapos maray manggiraray. Kaya lang araw kan sinangyari, malangani ta ko yan, neng may blatter na dyan, na asikasong kumantulos. Ngari mapagpaurulay si Lambas Lado. Napag-araman ang SK kan barangay anak organisar ka na sambitan ng pakawat. Asin bako sumut inin-enot na insidente may nangyaring komosyon sa liga. Pinapundo naman subuot ang pakawat huli sa nasambitan ng insidente. Pinapaalalahanan lang namin na ang mga kabataan ngayon na mahalaga na tratuhin ng may respeto at kagalang-galang ang mga kaaway sa laro. So pinapaalalahanan din ng Magaraw MPS na ang lahat na ang basketball ay isang laro at ang pangunahing layunin ay ang mag-enjoy at makipagtunggali ng patas. Kebanan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Arestado ang tulong persona makalis maimbwelto sa illegal logging activities sa banwaan Viga, Catanduanes. Sa report kan mga otoridad, nagkondusir nin intelligence monitoring ang kapulisan kontra sa mga illegal na aktibidad sa lugar kan maaktuhan kan mga ini ang nasambitan ng mga persona na nagpuputol nin kahoy na nara. Nakumpiskar sa mga ini ang sarong unit nin chainsaw asin ang mga lumber na kinakarkulong nasa 18,000 pesos ang kantidad. Sa ngunyan nasa kustodiya na kan mga otoridad ang mga naarestong persona para sa maninigong disposisyon. Po na pudan sa gabos po na gustong magputuling kahoy kung ano man po ang reason nito ta maputol kamo kung sa harong man o kung sa negosyo. So mag-agat po kita ni makakalikong papel po sa DNR po. Pigraot kan Department of Trade and Industry Camarines Norte ang manlain-lain ng mga hardware materials na nakumpiskar kan opisina sa second quarter kan taon sa pirang hardware companies sa probinsya.
Ang nasambitan ng mga produkto mayo subuot nin PS markings, asin ICC stickers, asin iba pang kinakaipuhang dokumento o sertipikasyon na mapatutoong standard ang mga ini. Sigun sa ahensya, ang paggamit nin mga substandard na kagamitan pwedeng magdaranin huma o peligro sa buhay kan mga consumer, kaya kaipuhan ining mahali sa mga merkado. Apwera kaini binabantayan man ngunyan kan DTI ang paggamit nin mga pekeng PS asin ICC stickers para sa ibang mga produkto. Nangapudan man ang ahensya sa mga negosyante na magsunod sa patakaran tanganing malikayan ang anuman na problema. Mantang dapat man subuot na syertuhon kan mga consumer na tamaan sa indang mga produktong pigbabakal. Tinampo sa sarong barangay sa Garchitorena, Camarines Sur, ginibong bonggang venue kan reception kan kasal. Porsyon kan tinampo ipinasaraman subuot tanganing matauandalan ang selebrasyon. Uya ang istorya ni Jessica Kalinog. Judging by the looks na may pa-chandelier pang dekorasyon with matching eleganteng lighting. Same daw ang lugar na ini, hotel, function hall o mamahaling events place. None of the above sigon sa newlywed couple na sinda Annalyn asin Neron Cepeda. Ang reception kaya nainikan sa indang kasal. Sa tinampo sa nasa luwas kan harongkan bride sa barangay Pambuhan, Garchitorena, Camarines Sur. Bali, nagpaalam po kami kay Kapitan, then kinaulay mi din po si mga nagpapasahero po na itong mga tricycle, then si mga tao po na iyaon po naman na maapektaran po kasi kasal. Kasi sabi po nila, okay man lang po kasi once in a lifetime man lang po si kasal. Pagbuhan sa mga tao dumang, siyempre, imbitado man sinda, kasal ni. Then, naalin ninda, so, mismong design, duman mismo sa barangay mi is arog ka ito. Gano'n siya hotel, baka ganyan grande. Nagtausubot nin Peg an mag-agom sa bet nindang disenyo kan reception. Asin pigpaubaya na ninda ini sa mga kamot kan sa indang organizer na si Lorimar. Nadidesign po kami banggina, kaya minsan, nahasilan kami pag mga 5 to 8 kasi may nag-aaragi pa sa sasakyan. Di kami nakaka-design masyado, tapos di kami nakakaano ng backdrop. Sa mismong aldaw kan kasal kan Oktubre 7, ipinakiulay sa barangay na para mientras isaraan nasa 20 metros na porsyon kan tinampo. Nganing mailaag naman ang backdrop, asin iba pang final touches sa venue. Iniipigtugot man ni Kapitan Danilo, asin disclaimer sa nadaa, bako man bilog na tinampo ang inokupar para sa okasyon. Kung ikaw sa gilid ng agi, ang tao, ang sasakyan, ikaw kaming kuyan, ikaw kaming paradaan ka sasakyan, tapos dumadag nagbabaan kuyan, ang mga pasahero, mga 30 meters man lang po ang bakawon kasi rin naman sa sasakyan. Makalihis ang urugmahan, tulos naman na pighali ang mga dekorasyon, asin na agihan na liwat ang tinampo. Parte na nga ni daakan nakatuudan sa mga barabarangay. Nabako sanaan kagharong ang dapat na mag-ugma tuyong may selebrasyon. Kaibanan man pati ang mga kapitbahay. Kaya ang handa kung may okasyon, syertong abot. Hasta sa luwas kan harong. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 75 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.